Martina de la Merced ay anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Sanay siya sa karangyaan, respeto at mga lalaking nagpapanggap na mahal siya dahil sa apelyido at yaman niya. Nang ipagkasundo siya ng kanyang ama sa isang bilyonaryong CEO na si Austin Garferio, hindi niya matanggap na papakasalan niya ang isang lalaking hindi niya kilala. Kaya gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Bago ang kanilang formal na pagkikita, nagpanggap si Martina bilang isang simpleng katulong sa mansyon ni Austin. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang lalaking ipapakasal sa kanya. Mabait ba ito sa mahihirap o isa lamang malamig na bilyonaryong sanay mang-api? Ngunit habang nakatira siya sa bahay ni Austin bilang Tina, nakita niya ang isang panig nito na hindi alam ng mundo. Sa likod ng pagiging istrikto at malamig, may sugat itong pilit tinatago. At habang unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa, lumalalim din ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang dalawa. Paano kung mahalin ni Austin ang katulong na si Tina pero hindi niya matanggap ang totoong Martina? At paano kung sa araw na ibubunyag ni Martina ang katotohanan, iyon din ang araw na tuluyan siyang itakwil ng lalaking minahal niya? Bago natin umpisahan ng isa na namang napakagandang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hindi sanay si Martina de la Merced na may nagsasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa edad na 26, siya ang nag-iisang anak ni Don Emilio de la Merced, may-ari ng malalaking hotel, resort at real estate company sa buong bansa. Lumaki siya sa marangyang buhay, mga imported na damit, mamahaling sasakyan, pribadong paaralan at mga taong yumuyuko sa tuwing maririnig ang apelyido niya. Pero sa likod ng lahat ng yun, pagod na si Martina. Pagod na siyang maging trophy daughter. Pagod na siyang ligawan ng mga lalaking mas interesado sa shares ng kumpanya kesa sa puso niya. At higit sa lahat, pagod na siyang marinig mula sa sariling ama ang mga salitang wala siyang kalaban-laban. Kailangan mong pakasalan si Austin Garferio, mariing sabi ni Don Emilio habang nakaupo sila sa mahabang dining table. This marriage will save our expansion deal. Napahigpit ang hawak ni Martina sa baso ng tubig. So, negosyo na naman, Dad. Hindi ba pwedeng kahit minsan, tanungin mo muna ako kung gusto ko? Gusto? Malamig na sagot ng ama. Ang gusto ay para sa mga taong walang responsibilidad. Ikaw ang tagatagmana ng de la Merced, hindi ka ordinaryong babae. Tumawa si Martina pero walang saya ang tinig niya. Tama ka, hindi ako ordinaryo, kaya siguro pati buhay ko pwede na niyong ibenta. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumayo siya at iniwan ng ama, ngunit bago siya tuluyang makalabas ng dining room, narinig niya ang huling sinabi nito. Austin Garferio is not someone you can reject easily. Doon nagsimula ang apoy sa dibdib ni Martina. Kinabukasan, lihim niyang kinausap si Manang Cora, dating yaya niya na may pamangkin na nagtatrabaho sa mansyon ng mga Garferio. Gusto kong makapasok sa bahay ni Austin, sabi ni Martina. Namulakla ang mata ni Manang Cora. Bilang bisita, umiling si Martina. Bilang katulong. Diyos ko, hiha, nawawala ka na ba sa katinuan? Hindi. Ngumiti siyang nang mapait. Ngayon lang ako naging matino. Bago ko pakasalan ng lalaking iyon, gusto kong malaman kung sino talaga siya. Kung paano siya makitungo sa mga taong walang yaman, walang pangalan, walang kapangyarihan. Makalipas ang 3 araw, wala na ang marangyang damit ni Martina. Wala na ang designer heels, mamahaling hikaw at mabangong pabango. Nakasuot siya ng simpleng uniforme. Nakatali ang buhok at halos walang makeup. Sa salamin, hindi na siya mukhang tagapagmana. Mukha na siyang Tina, ang bagong kasambahay sa mansyon ng mga Garferio. Nang bumukas ang malaking gate, bumungad sa kanya ang isang napakalaking bahay na tila palasyo. Malamig, tahimik,
at nakakatakot. At sa tuktok ng hagdan, nakita niya si Austin Gariferio. Matangkad, makisig, seryoso ang mukha, at may mga matang tila kayang basahin ang kahit anong lihim. "Bagong kasambahay?" tanong nito sa malamig na boses. Napayuko si Martina. "Opo, sir." Saglit siyang tinitigan ni Austin. Parang may kakaibang napansin ito sa kanya. "Anong pangalan mo?" Lumunok siya. "Tina po." Hindi kumurap si Austin. "Tina," ulit nito, mabagal at madiin. "Sa bahay na ito, ayoko ng sinungaling." Nanlamig ang buong katawan ni Martina. Dahil sa unang araw pa lang niya bilang fake maid, tila alam na ni Austin na may tinatago siya. Akala ni Martina, madali lang ang magpanggap na katulong. Akala niya, sapat na ang simpleng damit, nakayukong ulo at tahimik na pagsanod. Ngunit sa unang umaga pa lang niya sa mansyon ng Garperio, napagtanto niyang ang mundo ng mga kasambahay ay mundong hindi kailanman niya tunay na naintindihan. 5:00 pa lang ng umaga, gising na ang buong staff. Si Manang Korang lihim na nagpapasok sa kanya, ngunit hindi nito kayang iligtas siya sa hirap ng trabaho. Pinaglilinis siya ng mahabang hallway, pinagpupunas ng mga antigong vase, at pinag-ayos ng library na mas malaki pa kaysa sa kondo ng karaniwang tao. Sa bawat galaw niya, naroon ang kaba. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa presensya ni Austin Garferio. Tahimik itong naglalakad sa mansyon, laging nakaayos ang suit, laging seryoso ang muka. Walang sigaw, walang mura na lumalabas sa bibig, ngunit isang tingin lang nito ay sapat na para manahimik ang lahat. "Sir Austin doesn't like mistakes," bulong ng isang kasambahay na si Lori habang sabay silang naghahanda ng almusal. "Kapag may nabasag ka, tanggal ka agad." Napataas ang kilay ni Martina. Ganun siya kalupit. Hindi siya nananakit, hindi rin naninigaw, pero kapag sinabi niyang tapos ka na talaga. Hindi nakasagot si Martina. Maya-maya, siya ang inutusang magdala ng kape sa opisina ni Austin. Habang hawak ang tray, dama niya ang panginginig ng sariling kamay. Hindi siya sanay magsilbi, sanay siyang pinagsisilbihan. Nang kumatok siya, malamig na boses ang sumagot. "Come in." Pumasok siya at nakita si Austin sa likod ng malaking mesa, abala sa laptop. Napuno ng liwanag mula sa floor-to-ceiling window ang silid, ngunit gaano pa kaliwanag ang paligid na natiling madilim ang aura ng lalaki. Inilapag ni Martina ang kape, ngunit sa pagmamadali, bahagyang natapon ang ilang patak sa mesa. Natigilan siya. Dahan-dahang itinaas ni Austin ang tingin. "Hindi ka marunong magdala ng tray?" Napag-labi si Martina. Kung siya ang totoong Martina de la Merced, walang sino man ang makakapagsasalita sa kanya ng ganoon. Pero ngayon, siya ay Tina. "Pasensya na po, sir." Tumayo si Austin, lumapit at kinuha ang panyo sa bulsa. Akala ni Martina ay siyang pagagalitan nito, ngunit tahimik nitong pinunasan ang natapong kape. "Ang trabaho," sabi nito, "hindi minamadali. Kahit maliit, kapag pinabayaan, nagiging dahilan ng malaking gulo." Hindi niya alam kung pangaral ba iyon o insulto. "Uulitin ko po," mahina niyang sabi. Saglit siyang tinitigan ni Austin. "Hindi ka mukhang sanay sa hirap." Parang tumigil ang paghinga ni Martina. "Ano po?" "Ang kamay mo." Bumaba ang tingin nito sa mga daliri niya. Masyadong makinis para sa isang babaeng matagal nang nagtatrabaho sa bahay. Mabilis niyang itinago ang kamay sa likod. "Nagtrabaho po ako sa maliit na pamilya dati. Hindi mabibigat ang gawain." Hindi halata kung naniwala si Austin o hindi. Nang makalabas siya sa opisina ni Austin, sakalang niya napakawalan ng hiningang kanina pa niyang pinipigil. Delikado, masyadong mapag-obserbang si Austin. Ngunit imbis na matakot, lalo siyang intrigado. Hindi pala ito simpleng malamig na bilyonaryo. Matalino ito, tahimik, mapanganib. At sa di niya inaasahan, kagabi nga, nakita niya ang ibang mukha nito.
Mula sa hallway, napansin niyang nakatayo si Austin sa garden, hawak ang lumang laruan ng bata. Malayo ang tingin nito, puno ng lungkot. "Sir?" tawag niya. Mabilis nitong itinago ang laruan. "Hindi ka nakikita." Ngulit nakita ni Martina ang lahat at sa unang pagkakataon, naisip niya, baka ang lamig ni Austin ay hindi kasamaan. Baka isa itong sugat. Buong gabi, hindi nakatulog si Martina. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura ni Austin sa hardin. Ang malamig na bilyonaryong biglang naging tila batang iniwan sa dilim. Hawak nito ang lumang laruang kotse at sa mga mata nitong palaging matigas, may lungkot na hindi kayang itago ng yaman. Kinabukasan, mas naging maingat si Martina. Alam niyang isang maling kilos lang ay pwedeng mabunyag ang pagkatao niya. Ngunit habang nililinis niya ang sala, hindi niya maiwasang magtanong sa ibang kasambahay. "May anak ba si Sir Austin?" Kunwari walang mali siyang tanong niya. Natigilan si Lori. Mabilis itong lumingon-lingon bago bumulmong. "Huwag mong itatanong yan kahit kanino." "Bakit?" "Basta, ayaw ni Sir Austin na pinag-uusapan ng tungkol sa batang yon." "Batang yon?" Hindi na sumagot si Lori. Mabilis itong umalis. Naiwan si Martina na lalong nalilito. May bata, may lihim, at tila yun ang dahilan ng lungkot sa mga mata ni Austin. Tanghali nang ipatawag siya ng mayordoma sa kusina. "Tina, ikaw ang magdadala ng pagkain ni Sir Austin sa private study. Huwag kang mag-iingay, may kausap siyang abogado." Napahinto si Martina. "Abogado?" Nang makarating siya sa study, bahagya niyang narinig ang pag-uusap sa loob. "Sir, kailangan na ninyong pirmahan ng final settlement," sabi ng isang lalaki. "Kung hindi, muling bubuksan ng kaso tungkol kay Angelo." "Angelo? Iyon ba ang pangalan ng bata?" Bago pa niya mapakinggan ang kasunod, bumukas ang pinto. Muntik na niyang mabitiwan ng tray nang bumungad si Austin. "What are you doing?" Malamig nitong tanong. "Nagdala po ako ng pagkain." Tinignan nito ang tray, pagkatapos ay ang mukha niya. "At nakikinig ka?" "Hindi po, sir." Lumapit si Austin. Hindi malakas ang boses nito, pero mas nakakatakot ang katahimikan niya. "Sa bahay na ito, Tina, ang mga lihim ay hindi laruan." Napatingala si Martina. "Hindi rin po ba nakakasakal ang sobrang daming lihim, sir?" Bigla itong natigilan. Alam ni Martina na lumabis siya. Isang katulong ay hindi dapat sumasagot ng ganoon, ngunit huli na. Sa halip na pagalitan siya, bumakas ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Austin. Galit? Gulat? O sakit? "Lumabas ka." Mahinang utos nito. Hindi na siya sumagot. Umalis siya, ngunit sa dibdib niya ay may kakaibang kabog. Hindi intensyon niya saktan ito, pero bakit parang siya rin ang nasaktan? Kinagabihan, inutusan siyang magdala ng kumot sa guest wing. Habang dumadaan sa hallway, may narinig siyang mahinang iyak mula sa isang silid na nakasarado. Hindi siya dapat makialam, pero humilas sa kanya palapit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, nakaupo sa kama habang yakap ang ulan. "Nasaan si Papa?" Umiiyak nitong tanong. Nanigas si Martina. Buhay ang bata. At sa likod niya ay isang malamig na boses na biglang nagsalita. "I told everyone not to enter this room." Dahan-dahang lumingon si Martina. Si Austin. At sa pagkakataong iyon, hindi lang galit ang nakita niya sa mga mata nito. Takot. Hindi makagalaw si Martina habang nakatayo sa gitna ng silid. Sa harap niya, umiiyak ang batang lalaki. Sa likod niya, nakatayo si Austin Garferio na para bang anumang segundo ay pwede siyang paalisin sa mansyon. "Sir, hindi ko po alam." "Lumabas ka," putol ni Austin. Ngunit bago makakilos si Martina, kumapit sa kamay niya ang bata. "Huwag po siyang paalisin," mahina nitong sabi. "Siya lang ang pumasok dito." Napatingin si Martina sa maliit na kamay na nakakapit sa kanya. Malamig ito, nanginginig. At sa isang iglap, nawala ang takot niya kay Austin.
Lumuhod siya sa harap ng bata. "Anong pangalan mo?" "Angelo," sagot nito habang pinupunasan ng luha. "Ikaw po?" "Tina." "Katulong ka po?" Napangiti siya ng bahagya. "Oo." "Pwede ka bang bumalik bukas?" Hindi agad nakasagot si Martina. Tumingin siya kay Austin. Bakas sa mukha nito ang pagtutol, ngunit sa mga mata nito ay may labanang hindi nito maipaliwanag. "Hindi siya babalik," sabi ni Austin. Biglang yumuko si Angelo. "Kasi lahat umaalis." Tumahimik ang silid. Ang simpleng salitang iyon ay tila kutsilyong tumama sa dibdib ni Austin. Nakita iyon ni Martina. Nakita niya kung paano kumuyom ang kamawo nito, kung paano nito pinigilan ang sarili na lumapit sa bata. Doon niya naintindihan. Hindi malamig si Austin dahil wala siyang pakialam. Malamig siya dahil hindi niya alam kung paano ipakita ang pagmamahal nang hindi nasasaktan. Kinabukasan, hindi na dapat babalik si Martina sa silid ni Angelo. Ngunit nang marinig niyang ayaw kumain ng bata, siya mismo ang nagdala ng lugaw at prutas. "Sinabi ni Sir Austin na bawal akong pumasok dito," sabi pagpasok. Napangiti si Angelo. "Pero pumasok ka pa rin." "Pasaway ako minsan." Tumawa ang bata. Iyon ang unang beses na narinig ni Martina ang tawa nito. Habang pinapakain niya si Angelo, nalaman niyang pamangkin pala ito ni Austin. Anak ng nakababatang kapatid nitong babae na namatay sa aksidente. Si Austin ang legal guardian, ngunit dahil sa trauma, itinago niya ang bata sa publiko. Ayaw niyang gamitin si Angelo ng media o ng mga kalaban sa negosyo. "Parati po bang galit sa akin si Papa Austin?" tanong ni Angelo. Napahinto si Martina. "Papa Austin? Siya na po ang papa ko, pero hindi niya ako hinayakap." Naramdaman niya ang kirot sa dibdib. Maya-maya, mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niya si Austin na tahimik na nakikinig. Hindi ito pumasok, ngunit nakita niya ang sakit sa mukha nito. Paglabas niya, hinintay siya ni Austin sa hallway. "Sino ang nagsabing pwede kang bumalik doon?" tanong nito. "Ako po." "Matapang ka para sa isang katulong." "Hindi po tapang yun, sir. Awa po." Nagdilim ang mukha ni Austin. Hindi kailangan ni Angelo ng awa. "Tama po kayo. Kailangan niya ng pamilya." Parang tinamaan si Austin. Ilang segundong hindi siya nakapagsalita. "Hindi mo alam ang sinasabi mo." Malamig nitong saad. "Siguro nga po, pero alam ko kung ano ang itsura ng batang naghihintay mahalin." Tumalikod si Martina, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang boses ni Austin. "Babalik ka bukas, para kay Angelo." Napangiti siya ng patago. Hindi niya alam na mula sa araw na iyon, hindi lang si Angelo ang unti-unting mapapalapit sa kanya, pati si Austin. Mula nang pinayagan si Martina na alagaan si Angelo, nagbago ang takbo ng buhay sa mansyon ng Garferio. Dati, tahimik ang bahay na parang museo. Maganda pero walang buhay. Ngayon, may maririnig ng mahinang tawa mula sa silid ni Angelo. May tunog ng laruan sa hallway. May batang humihiling ng pancake sa almusal at may katulong na kunwari galit pero lihim na natutuwa. Si Martina, bilang si Tina, ay unti-unting naging liwanag sa loob ng bahay na matagal nang nilamon ng dilim. Isang umaga, dinala niya si Angelo sa hardin. Doon niya ito tinuruan magdilig ng halaman. "Huwag masyadong marami," sabi niya. "Kapag sobra ang tubig, nalulunod ang ugat." "Parang tao po?" tanong ng bata. Napangiti si Martina. "Oo, kapag sobra ang sakit, nahihirapan ding huminga." Hindi niya napansing nasa likod pala nila si Austin. "Malaling magsalita ang katulong ko," sabi nito. Nagulat si Martina at mabilis na tumayo. "Sir?" Ngunit imbes na malamig na tingin, kakaibang lambot ang nasa mukha ni Austin. Nakatingin ito kay Angelo na abalang nagdidilig. "Matagal ko nang hindi nakikitang siyang ganyan."
Mahina nitong sabi. Masaya? Tumanggo si Austin. Sana po hayaan niyo siyang maging bata, sabi ni Martina. Hindi po siya display na kailangang itago. Bumaling si Austin sa kanya. Madali kang magsalita dahil hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo ko. Alam ko po na mas malupit ang lumaki ng walang yakap. Natigilan nito. Muli na namang lumabis si Martina, ngunit halip na magalit, napabuntong hininga si Austin. Bakit parang hindi ka natatakot sa akin? Dapat po ba? Lahat natatakot. Baka kasi hinahayaan niyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Martina ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Austin. Ngumiti ito. Mabilis lang, halos hindi pansin, pero sapat para bumilis ang tibok ng puso niya. Kinagabihan, may dinner meeting si Austin sa bahay, kasamang ilang investors. Inutusan si Martina na tumulong sa dining area. Habang naglilingkod siya, ramdam niya ang tingin ng isa sa mga bisita, si Cassandra Velasco, isang sosyal at magandang babae na halatang may interes kay Austin. Austin, malambing na sabi ni Cassandra, I heard your arranged bride is coming soon, Martina de la Merced, right? Muntik nang mabitawan ni Martina ang hawak na pitsyel. Hindi siya pwedeng magpakita ng reaksyon. Yes, malamig na sagot ni Austin. Are you excited? Hindi. Sumikip ang dibdib ni Martina sa hindi maipalimanag na dahilan. Tumawa si Cassandra. Good, I heard she's spoiled. Rich girls usually are. Hindi alam ni Martina kung matatawa siya o maiinis. Ngulit ang hindi niya inaasahan, sumagot si Austin. Hindi mo siya kilala. Napatingin si Martina sa kanya. Hindi rin kilala ni Austin ang totoong Martina, pero bakit parang ipinagtanggol siya nito? Pagkatapos ng dinner, habang nagliligpit siya, sinadya ni Cassandra na mabunggo siya. Tumapo ng red wine sa uniform ni Martina. Oops, sabi ni Cassandra. Napakagat labi ni Martina. Ngulit bago pa siya makasagot, dumating si Austin. Apologize. Malamig na utos nito kay Cassandra. What? She works in my house. You disrespect her, you disrespect me. Nanlalaki ang mata ni Martina at sa unang pagkakataon, naramdam niyang hindi siya tagapagmana, hindi siya peking katulong. Isang babaeng ipinagtanggol. At doon nagsimulang maging delikado ang lahat. Pagkatapos ng gabing ipinagtanggol siya ni Austin kay Cassandra, hindi na mapakali si Martina. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na parte lang ito ng plano. Kailangan niyang kilalanin si Austin. Kailangan niyang malaman kung karapat-dapat ba itong maging asawa niya. Pero habang tumatagal, nagiging malabo na ang linya sa pagitan ng pagpapanggap at katotohanan. Dati, tinitingnan niya si Austin bilang lalaking ipipilit sa kanya ng negosyo. Ngayon, nakikita niya ito bilang lalaking marunong manakit dahil nasaktan na rin. Isang hapon, nadatnan niya si Austin sa library. Hawak nito ang lumang litrato ng isang babae at batang si Angelo. Kapatid niyo po? Maingat niyang tanong. Dapat sana'y umalis siya, pero pagod na siya sa mga lihim na hindi binubuksan. Yes, sagot ni Austin. Ariela, she was my sister. Maganda po siya. She was reckless, malamig nitong sabi. Ngunit, nanginginig ang boses nito. She trusted the wrong man. Nang mamatay siya, iniwan niya sa akin si Angelo at isang kumpanyang gustong sirain ng mga kaaway namin. Hindi niyo po kasalanan ang nangyari. Bigla siyang tiningnan ni Austin. How would you know? Dahil minsan, kahit gaano natin protektahan ang mahal natin, may sakit pa ring hindi natin mapipigilan. Matagal siyang tiningnan ni Austin. Sino ka ba talaga, Tina? Nanigas si Martina. Ano po ang ibig niyong sabihin? May mga salitang hindi karaniwang sinasabi ng katulong. May galaw kang hindi galing sa hirap. May tapang kang parang sanay kang masunod. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ito na ba ang katapusan? Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok si Angelo, hawak ang drawing. Papa Austin,
Tina, tingnan niyo po! Sa papel, nakaguhit silang tatlo. Si Angelo sa gitna, si Austin sa kanan, at si Tina sa kaliwa. Sa ibabaw nila, may malaking araw. Family po tayo, masayang sabi ng bata. Parang may pumiga sa puso ni Martina. Hindi siya pamilya, isa siyang kasinungalingan. Nakita rin niya ang pagbabago sa mukha ni Austin. May lungkot, may saya, may takot. Maganda, mahinang sabi nito. Lumapit si Angelo kay Austin at iniabot ang drawing. Pwede mo po ba akong iyakap? Natahimik ang buong silid. Nakita ni Martina kung paano nahirapan si Austin. Para itong lalaking nakatayo sa gilid ng bangin, takot tumalon pero mas takot umatras. Dahan-dahan, lumuhod si Austin at sa unang pagkakataon, yunakap niya si Angelo. Umiyak ang bata sa dibdib niya. Napatalikod si Martina, pinipigilan ng sariling luha. Ngunit hindi niya napansin na habang iyakap ni Austin si Angelo, nakatingin ito sa kanya. Para bang siya ang dahilan kung bakit muling natutong magmahal ang puso nitong matagal nang sarado. Kinagabihan, hinanap siya ni Austin sa kusina. "Thank you," sabi nito. "Wala pa akong ginawa. You did more than everyone in this house." Hindi niya alam kung paano sasagot. Lumapit si Austin. Hindi sobra, hindi malaswa, ngunit sapat para maramdaman niya ang init ng presensya nito. Kapag dumating ang araw na nalaman kong nagsinungaling ka sa akin, mahinang sabi nito, sana may dahilan kang kayang patawarin ng puso ko. Hindi makahinga si Martina dahil alam niyang darating ang araw na iyon at baka walang sapat na dahilan para patawarin siya. Isang linggo na lang bago ang formal na engagement announcement ni na Austin Garferio at Martina de la Merced. Iyon ang paalala sa kanya ng ama niya nang lihim itong tumawag habang nasa likod siya ng mansyon. "Martina, tapusin mo na yung kalokohan mo," mariing sabi ni Don Emilio sa kabilang linya. "Nakakahiya kapag nalaman ng mga tao na ang anak ko ay nagpapanggap na katulong." "Mas nakakahiya ko sigurong ipakasal ang anak niyo sa isang lalaking hindi niya kilala," sagot niya. "Kilala mo na ba siya ngayon?" Hindi agad nakasagot si Martina. Kilala na ba niya si Austin? Alam niyang gusto nito ng black coffee sa umaga. Alam niyang hindi ito natutulog kapag umuulan dahil naaalala nito ang gabing namatay ang kapatid. Alam niyang matigas ang boses nito kapag natatakot. Alam niyang mahal nito si Angelo kahit hindi nito alam kung paano ipakita. At ang pinakamanakakatakot sa lahat, alam niyang kaya na nitong basagin ang puso niya. "Martina," muling tawag ng ama niya, "huwag mong kakalimutan, hindi ikaw si Tina, isa kang de la Merced." Napapikit siya. "Alam ko po." Ngunit habang sinasabi niya iyon, parang may parte ng puso niyang tumututol. Pagbalik niya sa loob, nadatnan niya si Austin na naghihintay sa hallway. "May kausap ka?" tanong nito. "Nagpaalam lang sa kamag-anak." "Kamag-anak?" Mariing ulit nito. "O amo?" Nanlamig siya. "Ano po?" "Huwag kang magsinungaling." Hindi niya kaya ang tingin nito. Hindi ito galit na amo. Isa itong lalaking nagsisimulang masaktan kahit hindi pa alam ang buong katotohanan. Bago siya makapagsalita, dumating si Cassandra. Nangangiti ito ngunit may lason sa mga mata. "Oh, Austin! Nandito pala ang paborito mong maid." Naningit ang mata ni Austin. "Why are you here?" "I brought something." Itinaas ni Cassandra ang folder. "Interesting information about your little Tina." Nahugpit ang kapit ni Martina sa sariling palda. Binuksan ni Cassandra ang folder at inilabas ang isang larawan. Larawan iyon ni Martina sa isang charity gala, suot ang mamahaling gown, katabi si Don Emilio. "This woman," sabi ni Cassandra, "looks exactly like your maid." Tumigil ang mundo ni Martina. Kinuha ni Austin ang larawan. Matagal niyang itong tinignan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaling kay Martina. "Tina?" Malamig at mabigat ang boses niya. "Or should I call you Martina?" Walang salitang lumabas sa bibig niya. At sa katahimikang iyon,
Alam niyang nawala na ang lahat. Hindi alam ni Martina kung gaano katagal silang nagkatitigan ni Austin. Segundo lang marahil, pero para sa kanya parang buong buhay ang lumipas. Sa mukha ni Austin, hindi lang galit ang naroon. Mas masakit yun. Pagkakanulo. Explain. Sabi nito. Austin, pakinggan mo ko. Napangiti si Cassandra. Oh, so marunong pala siyang magsalita na parang alta. Hindi pinansin ni Austin si Cassandra. Nakatingin lamang siya kay Martina. Everyone out. Utos nito. Mabilis na umalis ang mga kasambahay. Si Cassandra ay tila ayaw pang umalis, ngunit isang tingin lang ni Austin ang nakpatikom sa kanya ng bibig. Naiwan silang dalawa sa hallway. Austin, mahinang sinimula. Ako si Martina de la Merced. Tumawa ito mang pait. I know that now. Ginawa ko to dahil gusto kong makilala ka bago tayo ipakasal. By lying. Dahil kung nagpakilala ko bilang Martina, ipapakita mo lang sa akin ang mukha na ipinapakita mo sa mga business partners mo. At ano ang nakita mo? Na tao rin ako? Na may sugat ako? Na may batang umaasa sa akin? Congratulations, Martina. Magaling ang performance mo. Napaiyak siya. Hindi performance ang naramdaman ko para kay Angelo. Hindi rin performance ang naramdaman ko para sa'yo. Napakuyumang panga ni Austin. Huwag. Austin, minahal ko kayo. Minahal ko si Angelo. At ikaw, huwag mong sabihin. Parang sinampal si Martina sa lamig ng boses nito. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang magtiwala? Tanong ni Austin. Alam mo ba kung ilang tao ang gumamit sa pamilya ko, sa pangalan ko, sa pera ko? At ikaw, lumapit ito ngunit hindi para hawakan siya. Ikaw ang pinasok ko sa bahay ko, sa buhay ni Angelo, sa pinakamahinang parte ng pagkatao ko. Napayuko siya. Patawad, patawad. Mapait nitong ulit. Ang dali mong sabihin. Doon lumabas si Angelo mula sa may hagdan. Mukha itong nalilito. Tina, bakit umiyak ka? Lumuhod si Martina. Angelo. Ngunit hinawakan ni Austin ang balikat ng bata. Go upstairs. Pero Papa Austin... Now, napatras si Angelo, takot at nalulungkot. Tumayo si Martina. Huwag mong idamay si Angelo. Mahal niya ako. Exactly, sabi ni Austin. Iyon ang pinakamasakit. Pinaniwala mo siyang pamilya ka. Tumulo ang luha niya. Hindi ko sinadyang mahalin kayo, pero sinadya mong magsinungaling. Wala siyang naisagot. Maya-maya lumapit si Austin sa pinto at binuksan ito. Umalis ka. Parang nabasag ang puso ni Martina. Austin, hindi kita kayang makita ngayon. Wala siyang nagawa kundi lumakad palabas. Bawat hakbang pababa sa hagdan ng mansyon ay parang pagbibitaw ng pangarap na hindi niya alam na nabuo na pala. Pagdating niya sa gate, narinig niya ang sigaw ni Angelo mula sa bintana. Tina, huwag kang aalis! Napahinto siya. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang yakapin ng bata. Pero isinara ni Austin ang kurtina. At sa gabing iyon, bumalik si Martina de la Merced sa palasyo ng kanyang ama. Gungit iniwan niya ang puso niya sa bahay ng lalaking hindi na siya kayang pagkatiwalaan. Lumipas ang 2 linggo. Sa mundo ng mga mayayaman, mabilis kumalat ang balita ngunit mas mabilis itong tinatakpan ng pera. Walang nakakaalam na si Martina de la Merced ay nagpanggap na katulong sa bahay ni Austin Garferio. Ang alam lang ng publiko, nalalapit na ang engagement announcement ng 2 pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa press release, wasak ang 2 pusong pilit na nagkukunwaring matatag. Si Martina ay bumalik sa dating buhay. Mamahaling damit, sosyal na pagtitipon, meetings tungkol sa kasal. Ngunit tuwing titingin siya sa salamin, hinahanap niya si Tina. Ang babaeng marunong tumawa sa kusina, magbasa ng bedtime story kay Angelo at sumagot kay Austin kahit nanginginig ang puso. Si Austin naman ay naging mas malamig kaysa dati. Ayon sa balitang narinig ni Martina mula kay Manang Cora, hindi na muling bumaba si Angelo para kumain sa dining room. Hindi na rin ito tumatawa. Lagi raw nitong hinahanap si Tina. Iyon ang pinakamasakit. Hindi lang si Austin ang nasaktan niya, pati si Angelo.
Dumating ang gabi ng engagement announcement sa isang marangyang hotel ballroom. Punong-puno iyon ng businessmen, politicians, celebrities at media. Nagniningning ang chandeliers, umaalingaw-ngaw ang musika. Lahat ay mukhang perpekto. Lahat maliban sa mga ikakasal. Suot ni Martina ang isang eleganting silver gown. Maganda siya, nakakasilaw, marangal, totoong tagapagmana. Ngulit nang makita niya si Austin sa dulo ng red carpet, parang muli siyang naging si Tina, isang babaeng umaasa sa tingin ng lalaking mahal niya. Lumapit siya rito. "You look beautiful," sabi ni Austin, pormal at malamig. "Salamat." Walang lambing, walang init, walang bakas ng mga gabing halos magkalapit ang kanilang mga puso. Nang umakyat sila sa entablado, ngumiti sila para sa kamera. Ipinahayag ng dalawang pamilya ang pagsasanib ng kanilang negosyo. Palakpakan ng lahat, ngunit habang hawak ni Austin ang kamay ni Martina, ramdam niya ang layo nito. Pagkatapos ng announcement, lumapit sa kanya si Cassandra. "Congratulations," sabi nito. "Ang galing mo, mula maid, naging bride." "Hindi ikaw ang kausap ko ngayong gabi." Malamig ang sagot ni Martina. Tumawa si Cassandra. "Magpakasaya ka habang kaya mo. Austin may marry you, but he will never trust you." Masakit iyon dahil alam ni Martina na maaaring totoo. Maya-maya, nakita niyang lumabas si Austin sa balkon niya. Sinundan niya ito. "Austin?" tawag niya. Hindi ito lumingon. "Bakit? Pwede ba nating pag-usapan ito? Kahit hindi mo ako patawarin, kahit galit ka pahin, please, hayaan mo akong makita si Angelo." Doon ito lumangon. "No." "Austin, nasasaktan siya." "Dahil sa'yo." "Alam ko, kaya gusto kong itama." Hindi lahat ng nasira naaayos ng sorry. Pero hindi rin naman lahat ng nasaktan dapat habang buhay na sarado ang puso. Matagal siyang tinitigan ni Austin. Saglit, nakita niya ang dating lalaking halos marunong nang ngumiti. Ngunit biglang dumating ang isang bodyguard, hingal. "Sir Austin, emergency po." Nanigas si Austin. "What happened?" "Si Angelo po, nawawala." Parang gumuho ang mundo. At sa unang pagkakataon matapos siyang itaboy, hinawak ni Austin ang kamay ni Martina. Hindi bilang nobyo, kundi bilang taong takot na takot mawalan muli. Hindi na inisip ni Martina ang gown, ang media, o ang daan-daang matang nakatingin sa kanina. Tumakbo siya palabas ng ballroom kasama si Austin. Sa bawat hakbang, iisa lang ang nasa isip niya, si Angelo. Ang batang minsang humawak sa kamay niya at nagtanong kung pwede ba siyang bumalik bukas. Ayon sa bodyguard, nakataka si Angelo mula sa mansyon. Natagpuan sa kwarto nito isang papel na may nakasulat, "Hahanapin ko si Tina para maging pamilya ulit kami." Nang nabasa iyon ni Martina, napaiyak siya. "Kasalanan ko ito," bulong niya. Hindi sumagot si Austin, ngunit hindi rin niya binitawan ang papel. Nanginginig ang kamay nito. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang dalawa habang binabaybay ang kalsada pabalik sa mansyon. Pinakilos ni Austin ang security team, tinawagan ng mga malalapit na ospital, police stations at CCTV operators sa paligid. Ngunit si Martina, bilang babaeng nakilala ang puso ni Angelo, may naisip na lugar. "Sa hardin," sabi niya bigla. Napatingin si Austin. "What?" "Hindi siya pupunta sa mall o sa bahay namin. Takot siya sa maraming tao. Kapag nalulungkot siya, gusto niya ng tahimik. Sabi niya noon, gusto niyang makita ang malaking fountain na parang nasa fairy tale." "Anong fountain?" "Sa lumang park malapit sa subdivision niyo." Mabilis na pinaharurot ni Austin ng sasakyan. Pagdating nila sa park, madilim na ang paligid. Halos walang tao. Basang-basa ang lupa dahil sa mahinang ulan. Bumaba si Martina kahit naka-high heels pa rin. "Angelo!" sigaw niya. "Ariela!" sigaw naman si Austin. Pagkatapos ay napahinto. Mali ang pangalang nabanggit niya. Sa takot, bumalik sa kanya ang alaala ng kapatid na nawala. Napatingin si Martina sa kanya, ngulit hindi na siya nagsalita. Alam niyang ngayon, hindi galit ang naningibabaw kay Austin.
natatakot. Naghiwalay silang ng direksyon. Sa likod ng fountain, may narinig si Martina na mahinang hikbi. "Angelo?" Mula sa likod ng isang bench, lumabas ang bata. Basang-basa, nanginginig at hawak ang lumang drawing nilang tatlo. "Tina!" Umiiyak nitong sabi. Agad siyang lumuhod at niyakap ito. Nandito ako, sweetheart." Dumating si Austin at napahinto sa harap nila. Tumingala si Angelo. "Papa Austin, sorry. Akala ko kapag nahanap ko si Tina, hindi na kayo malulungkot." Doon tuluyang nabasag si Austin. Lumuhod dito sa ulan at niyakap ang bata. Mahigpit, goong puso. "Don't do that again." Nanginginig ang boses niya. "I can't lose you too." "Galit ka pa rin po ba kay Tina?" Hindi agad sumagot si Austin. Tumingin siya kay Martina. Basa ang buhok niya, puno ng luha ang mukha, ngulit sa mga mata niya ay totoong pagmamahal. "Hindi ko alam," mahinang sabi ni Austin. Masakit pero tinanggap iyon ni Martina. Pagbalik nila sa mansyon, pinatulog muna si Angelo. Si Martina ang nagbasa ng kwento hanggang makatulog ang bata habang hawak ang kamay niya. Paglabas niya ng kwarto, naghihintay si Austin. "Thank you," sabi nito. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Mahal ko siya." "At ako?" Napatigil ang mundo ni Martina. Tumingin si Austin. Sa unang pagkakataon, hindi ito malamig, sugatan, pagod, totoo. "Mahal din kita," mahinang sagot niya. Pumikit si Austin parang nasaktan sa narinig. "Then, how did you make it so hard to believe you?" Wala siyang naisagabot. At doon niya naintindihan, minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung ang tiwala ay nasira na. Kinabukasan, inaasahan ni Martina na papaalisin siya ni Austin, ngunit hindi iyon ang nangyari. "Mananatili ka rito hanggang gumaling si Angelo," sabi nito sa sala. "Pagkatapos noon, pag-uusapan natin ang kasal." Hindi iyon kapatawaran. Hindi rin iyon pagtanggap. Isa lamang pansamantalang tulay sa pagitan ng galit at pag-aalala. Tinanggap iyon ni Martina. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagpanggap na katulong. Alam na ng buong staff kung sino siya. Ngunit, sa halip na mag-asta bilang tagapagmana, tumulong pa rin siya sa kusina. Nagliligpit siya ng pinagkain ni Angelo, nag-aayos siya ng kwarto, nakitipagkwentuhan siya sa mga kasambahay na dati niyang kasabay magtrabaho. Isang umaga, nakita siya ni Austin na naghuhugas ng plato. "You don't have to do that anymore," sabi nito. Alam niya na nakatingin ang ilang staff sa kanila. "Alam ko," sagot niya, "pero gusto ko." "Why?" "Dahil noong naging si Tina ako, marami akong natutunan. Akala ko dati kapag mayaman ka, mas marami kang halaga. Pero dito ko nakita na ang tunay na halaga ng tao hindi nasusukat sa apelyido." Hindi umimik si Austin. "Hindi ako proud sa pagsisinungaling ko," dagdag niya. "Pero hindi ko ikinahihiya ang mga natutunan ko habang nakasuot ng uniforme." May bahagyang paglambot sa mukha ni Austin, ngunit bago pa ito makasalita, dumating si Cassandra. "Austin, we need to talk." Napakunot noo si Martina. "Bakit nandito ka?" Cassandra smiled. "Because unlike you, I don't need to pretend to belong here." Tinangkang paalisin nito si Austin, ngunit inabot ni Cassandra ang isang envelope. "Bago mo ituloy ang kasal ninyo, tingnan mo muna ito." Binuksan ni Austin ang envelope. May mga dokumento roon, financial reports, old contracts, at litrato ng ama ni Martina kasama ang ama ni Cassandra. "What's this?" tanong ni Austin. "Proof," sabi ni Cassandra, "na ang pamilya de la Merced ang dahilan kung bakit bumagsak ang unang kumpanya ng mga Garferio. Ang ama ni Martina ang dahilan kung bakit namatay na baon sa utang ang ama mo." Parang tumigil ang hangin. Napatingin si Martina kay Austin. Namula ito. "Austin," bulhong niya. "Hindi iyon totoo,"
Ask your father, sabi ni Cassandra. Baka kaya gustong-gusto niyang ipakasal ka kay Austin ay para pagtakpan ang kasalanan niya. Dahan-dahang bumaling si Austin kay Martina. Kahit wala siyang kinalaman, ramdam niyang muli siyang napagdintangan. Austin, mahinang niyang sabi, hindi ko alam ito. Ngunit sa mata ni Austin, bumalik ang dating pader. Of course, mapait nitong sabi. You never know anything until the truth catches you. At sa pagkakataong iyon, hindi lang ang kasinungalingan ni Martina ang humahadang sa kanila, pati ang kasalanan ng nakaraan. Umalis si Martina sa mansyon ng gabing iyon, hindi dahil pinalaya siya ni Austin, kundi dahil kailangan niyang malaman ng totoo. Pagdating niya sa bahay ng ama, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Totoo ba? Tanong niya kay Don Emilio. May kinalaman ba kayo sa pagbagsak ng pamilya Garferio? Nakita niya sa mukha ng ama ang sagot bago pa ito magsalita. Napaatras siya. Dad! Negosyo iyon, Martina. Malamig na paliwanag ni Don Emilio. Your grandfather and I made decisions to protect our company. Protect? Nanginginig ang boses niya. May pamilyang nasira. May lalaking namatay na baon sa utang. At ngayon ipinapakasala mo ako kay Austin para, para linisin ang pangalan natin? Hindi sumagot ang ama. Doon tumulo ang luha ni Martina. Ginamit mo ko. Ginawa ko iyon para sa pamilya. Hindi. Ginawa mo iyon para sa pangalan mo. Sa unang pagkakataon, nilabanan ni Martina ang ama hindi bilang suwail na anak, kundi bilang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang konsensya. Hindi ako papayag na magsimula ang kasal ko sa panibagong pagtatakip. Kinabukasan, nagtungo siya sa opisina ni Austin. Hindi siya pinapasok ng sekretarya, ngulit nagpumilit siya. Nadadanan niya itong nakatayo sa harap ng malaking bintana, tila hindi natulog buong gabi. Austin, kinausap ko ang dad ko. Congratulations. Totoong sinabi ni Cassandra, may kasalanan ang pamilya ko. Hindi ito lumingon. Pero hindi ako pupunta rito para mangtanggol. Pupunta ako rito para akuin ang dapat kong akuin. Doon ito humarap. And what exactly can you do? Ilalabas ko ang documents. Aaminin ng De La Merced Group ang ginawa nila. Ibabalik namin ang assets na nakuha sa pamilya mo. At kung kailangan, bababa ko bilang tagapagmana. Your father will destroy you. Siguro, napangiti siya ng malungkot. Pero mas ayokong sirain ang sarili ko sa katahimikan. Matagal siyang tinitigan ni Austin. Bakit? Tanong nito. Dahil mahal kita, pero higit doon, dahil tama iyon. Hindi agad nakasagot si Austin. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita si Tina, ang fake maid, hindi rin niya nakita si Martina, ang spoiled heiress. Nakita niya ang isang babaeng handang mawala ang lahat para ayusin ang mali. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Emilio, galit na galit. Martina, umuwi ka. Hindi. Nanlaki ang mata ng ama niya. Anak kita. Opo, pero hindi ako pag-aari mo. Tumalim ang mukha ni Don Emilio. Kapag itinuloy mo ito, tatanggalin kita sa mana. Wala kang makukuha, wala kang pangalan, wala kang bahay. Naninginig si Martina, ngunit hindi siya umatras. Kung ang kapalit ng mana ay katahimikan sa kasalanan, ayoko na po. Doon unang nakita ni Austin si Martina ng malinaw. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mabunyag ang lahat, lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Martina, pero sapat na iyon para ipakitang hindi na siya nag-iisa. Isang malaking eskandalo ang sumabog sa mundo ng negosyo. Lumabas sa media ang lumang kaso ng De La Merced Group at Garferio Holdings. Lumitaw ang mga dokumentong matagal nang itinago.
Pinag-usapan ng buong bansa ang pagbagsak ng dating kumpanya ng ama ni Austin at ang papel ng pamilya ni Martina sa trahedya. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Martina ang tumayo sa harap ng kamera. Hindi ang ama niya, hindi ang board, siya. Ako po si Martina de la Merced, panimula niya habang kumikislap ang flash ng mga kamera. At ngayon, hindi po ako haharap sa inyo bilang tagapagmana, kundi bilang taong naniniwalang ang katotohanan ay hindi dapat ilibing para lang maprotektahan ang mayayaman. Inamin niya ang kasalanan ng kumpanya. Ipinangako niyang isa sa uli ang nakuha. At higit sa lahat, inanunsyo niyang bababa siya bilang heiress hanggat hindi nalilinis ang pangalan ng kumpanya. Kinabukasan, halos lahat ng kaibigan niya sa alta sosyedad ay nawala. Ang dating mga taong nakangiti sa kanya ay ngayon ay umiiwas. Tinawag siyang traidor ng sariling pamilya. Pinutol ng ama niya ang access niya sa accounts, sasakyan at bahay. Sa loob ng isang araw, nawala kay Martina ang buhay na kinalakihan niya. Ngunit kakaiba, hindi siya lubos na natakot. Dahil sa unang pagkakataon, wala siyang tinatagong maskara. Nang gabing iyon, tumuloy siya sa maliit na apartment ni Manang Cora. Simple lang ang kwarto, maliit ang kama, mahina ang aircon. Ngunit doon siya unang nakatulog ng walang kinasinungalingan sa dibdib. Kinabukasan, may kumatok. Pagbukas niya, bumungad si Austin. Naka-casual clothes ito, walang malamig na aura ng CEO. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "I brought breakfast." Napatingin siya sa paper bag sa kamay nito. "Bilyonaryo ka pero pandesal ang dala mo." Hindi ko alam kung ano ang bagay dalhin sa babaeng kakagaling lang mawala ng lahat. Napangiti siya, pero agad ding napaluha. Pumasok si Austin. Tahimik silang kumain sa maliit na mesa. Walang engranding usapan, walang drama. Ngunit sa simpleng katahimikan, may paghilom. "Galit ka pa rin ba ako?" tanong ni Martina. Matagal bago sulagot si Austin. "Nasaktan pa rin ako. Pero hindi na ako galit gaya dati." "Tiwala?" "Binubuo pa lang." Tumanggo siya. "I can wait." Doon siya tinignan ni Austin. "Hindi mo kailangang maghintay mag-isa." Napahinto siya. "I'm not promising everything will be easy, pero nakita ko kung sino ka nang wala kang pera, wala kang pangalan, wala kang proteksyon, at mas minahal ko ang babaeng iyon." Tumulo ang luha ni Martina. "Austin!" Lumapit ito at marahang hinawakan ng kamay niya. "Pero may isang taong mas matagal nang naghihintay sa'yo." "Si Angelo?" Tumanggo si Austin. Pagdating nila sa mansyon, tumakbo si Angelo pababa ng hagdan. "Tina!" Yinakap siya ng bata ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinama ang pangalan. Dahil si Tina ay hindi na kinasinungalingan. Bahagi na iyon ng totoong Martina. Akala ni Martina, matapos niyang sabihin ang totoo, tapos na ang laban. Ngunit may mga taong mas pinipiling sirain ang iba kaysa tanggapin ang sariling pagkatalo. Si Cassandra Velasco ang huling taong hindi pa sumusuko. Nalaman ni Austin na si Cassandra pala ang palihim na bumibili ng shares ng Garferio Holdings habang kasagsagan ng iskandalo. Ginamit nito ang galit, ang nakaraan at maging ang lihim ni Martina para pahinain ang tiwala ng investors kay Austin. "Hindi lang niya gustong sirain tayo," sabi ni Austin habang nasa opisina sila. "Gusto niyang kontrolin ang kumpanya." "Anong gagawin natin?" tanong ni Martina. "We fight clean." Napangiti siya. "Bagay sa iyo yun. Malamig, pero marangal." "Hindi ako malamig." "Talaga?" Tiningnan siya ni Austin. "Hindi na masyado." Sa kabila ng bigat ng problema, napatawa si Martina. At sa simpleng sandaling iyon, naramdaman nilang may pag-asa pa rin. Nagtulungan silang ayusin ang gulo
Ginamit ni Martina ang natitira niyang kaalaman sa business world upang hanapin ang butas sa plano ni Cassandra. Si Austin naman ay humarap sa board hindi para maghiganti, kundi para ipakita ang katotohanan. Sa isang emergency board meeting, dumating si Cassandra na puno ng kumpiyansa. "You're finished, Austin," sabi nito. "Your investors don't trust you. Your bride destroyed both your families." Tumayo si Martina. "Hindi. Ang sumisira sa pamilya ay hindi katotohanan. Ang sumisira ay ang taong ginagamit ang sugat ng iba para sa sariling ambisyon." Inilabas nila ang ebidensya, illegal share manipulation, forged reports, at mga transaksyon na magpapatunay na si Cassandra ang may pakana ng huling pagbagsak ng stocks. Namutla si Cassandra. "You were just a maid," singhal nito kay Martina. Dahan-dahang ngumiti si Martina. At doon ako natutong makita ang mga bagay na hindi napapansin ng mayayabang. Natalo si Cassandra, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa katotohanan. Pagkatapos ng meeting, nayaya ni Austin si Martina sa hardin ng mansyon. Doon nagsimula ang lahat, ang lihim, ang sakit, at ang unti-unting pagbubukas ng puso. "Dito kita unang nahuli," sabi ni Austin. "Dito rin kita unang nakitang hindi bato ang puso." Napangiti ito. Mula sa bulsa, may inilabas si Austin na maliit na kahon. Nanigas si Martina. "Austin, dati, papakasalan sana kita dahil sa kasunduan, dahil sa negosyo, dahil sa presyon ng pamilya." Binuksan nito ang kahon, isang simpleng sinsing ang naroon, hindi sobrang laki, hindi nagyayabang, pero napakaganda. Ngayon, tinatanong kita hindi bilang Martina de la Merced, hindi bilang Tina, kundi bilang babaeng nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi kontrol, hindi takot, at hindi pag-aari. Tumulo ang luha niya. "Will you marry me? Not because we have to, but because we choose to." Hindi agad siya sumagot. Tinitigan niya ang lalaking isang nangtaboy siya, ang lalaking nasaktan niya, ang lalaking pinili pa ring matutong magtiwala muli. "Oo," bulong niya. "Pipiliin kita, araw-araw." Yakap siya ni Austin. Mula sa malayo, sumigaw si Angelo. "Family na talaga tayo." Nagtawanan silang dalawa habang umiiyak. Ngunit bago matapos ang araw, may dumating na sulat mula kay Don Emilio. Isang imbitasyon. Gusto nitong makipagkita kay Martina. At sa puso niya, alam niyang may huling sugat pa siyang kailangang harapin. Nagkita sina Martina at Don Emilio sa lumang bahay bakasyonan ng pamilya de la Merced. Doon siya madalas dalhin noong bata pa siya, bago naging habala sa negosyo ang ama niya. Dati, puno iyon ng tawanan. Ngayon, puno ng alaalang hindi nila alam kung paano babalikan. Pagpasok ni Martina, nakita niya ang ama sa veranda. Mas tumanda ito sa loob lamang ng ilang linggo. Wala na ang dating tindig na laging makapangyarihan. Sa unang pagkakataon, mukha itong ama, hindi negosyante. "Salamat at dumating ka," sabi ni Don Emilio. "Hindi ibig sabihin nito okay na tayo," mahinang sagot niya. "Alam ko." Tahimik silang naupo. Matagal bago muling nagsalita ang ama. "Noong bata ka, ipinangako ko sa sarili kong ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pero habang ginagawa ko iyon, nakalimutan kong ang kailangan mo pala ay hindi lang yaman." Napatingin ito sa kanya. "Kailangan mo ng ama." Napuno ng luha ang mata ni Martina. "Ginamit niyo ako," sabi niya. "Pinili niyo ang negosyo kesa sa akin." Yes, pag-aamin nito. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi agad nakapagsalita si Martina. "Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako ngayon," dagdag ng ama. "Pero gusto kong malaman mo, isa sa uli ko ang dapat isauli sa mga Garferio.
Aayusin ko ang gulong sinimulan ko. At kung papayag ka, naputol ang boses nito. Gusto kong matutong maging ama ulit. Mahapdi pa rin ang sugat. Hindi iyon mawawala sa isang sorry. Ngunit natutunan ni Martina kay Austin na ang pagpapatawad ay hindi laging biglaan. Minsan, nagsisimula ito sa pintong bahagyang binubuksan. Hindi ko pa kaya ang lahat, pero pwede tayong magsimula sa totoo. Tumanggo si Don Emilio habang umiiyak. Makalipas ang ilang buwan, naging simple ngunit napakaganda ng kasal ni na Martina at Austin. Hindi ito ginanap sa malaking hotel o mamahaling ballroom. Pinili nilang ikasal sa hardin ng mansyon kung saan unang nakita ni Martina ang sugat ni Austin at kung saan unang natutong tumawa muli si Angelo. Si Angelo ang nagdala ng singsing. Bulong ito bago magsimula ang seremonya. Papa Austin, pwede ko bang tawaging mama si Tina? Napatingin si Austin kay Martina. Nangingilid ang luha niya. Lumuhod si Martina sa harap ni Angelo. Kung gusto mo, anak. Yumakap siya ng bata. Mama Tina! Doon tuluyang umiyak si Martina. Sa harap ng altar, nang hawakan ni Austin ang kanyang kamay, alam niyang hindi perpekto ang pag-ibig nila. Nagsimula ito sa kasinungalingan, nasaktan ng nakaraan, sinubok ng galit at pride, ngunit pinili nilang buuin ito sa katotohanan. I once loved a maid named Tina, but I married Martina, the woman brave enough to lose everything just to become true. Ngumiti si Martina habang umiiyak. At minahal ko ang isang bilyonaryong akala kong malamig, pero natuklasan kong ang puso pala niya ay naghihintay lang ng taong hindi susuko. Nagpalakpakan ng lahat nang sila'y ikasal. Mula sa malayo, nakatingin si Don Emilio. Tahimik siyang umiiyak, hindi dahil nawala ang anak niya, kundi dahil ngayon lang niya ito tunay na nakita. Sa huli, hindi naging tagapagmana si Martina dahil sa yaman o apelyido. Naging tunay siyang tagapagmana dahil minana niya ang pinakamahalagang aral. Ang pag-ibig na nagsisimula sa kasinungalingan ay masasaktan, pero ang pusong handang umamin, magbago at magpakumbaba ay laging may pagkakataong mahalin muli. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa yaman, apelyido o posisyon sa buhay. Ang tunay na dangal ay nasa katapatan, kababaang loob at kakayahang itama ang pagkakamali kahit kapalit nito ang lahat ng mayroon ka. Wakas.